May isang bagay tungkol sa aura na madalas hindi naiintindihan ng tao. Akala nila ang aura ay tungkol sa itsura, sa confidence lines, o sa kung paano ka magsalita. Pero ayon sa aklat na Tao Te Ching, may ibang punto si Laozi. Ang tunay na lakas ay hindi humihingi, at dito nagsisimula ang tunay na attraction kapag masyado kang humihingi ng atensyon, ng assurance, ng validation. May nangyayaring tahimik sa loob ng tao. Ramdam nila ang pangangailangan, at ang pangangailangan, kahit gaano pa ito kaganda itago, ay nagpapahina ng aura. Hindi dahil masama ang humingi, kundi dahil ang attraction ay hindi tumutubo sa kakulangan. Tumutubo ito sa kapanatagan. Pansinin mo ang mga taong may malakas na aura. Hindi sila ang laging humihingi ng pansin. Hindi sila ang laging gustong mapansin. Hindi rin sila ang pilit nagpapatunay ng halaga. Tahimik lang sila, komportable sa sarili. At dahil doon, napapansin sila. Sa mga turo ng aklat na Tao Te Ching, paulit-ulit ang ideya ng Wu Wei, ang pagkilos ng hindi pinipilit, parang tubig. Hindi ito humihingi ng daan, pero laging nakakarating. Ganito rin ang aura. Kapag hindi ka nang hihingi ng validation, nagpapakita ka na may sapat ka na sa loob. Kapag hindi ka humihingi ng atensyon, nagpapakita ka na hindi ka kulang. At sa psychology ng attraction, ang hindi kulang, ang mas hinahangaan. Isipin mo ito sa relasyon. Sino ang mas kakit-akit? Yung laging nagtatanong kung sapat ba siya? O yung kalmado kahit hindi kinukumpirma araw-araw? Sa trabaho, sino ang mas may presence? Yung laging nagpapaalala ng kontribusyon niya? O yung tahimik pero ramdam ang epekto? Sa kahit anong social space, ang taong hindi humihingi ng approval, ang nagmumukhang may sariling bigat. Hindi ito yabang. Ito ay self-sufficiency. Ang aklat na Tao Te Ching ay hindi nagtuturo ng pagmamataas. Itinuturo nito ang alignment. Kapag hindi ka lumalaban sa sarili mo, hindi ka rin naghahabol sa labas. At kapag hindi ka naghahabol, may sumusunod. Ito ang irony ng attraction. Mas hinahabol mo, mas lumalayo. Mas kumakapit ka, mas bumibitaw ang iba. Pero kapag tumigil ka sa paghingi, tumigil ka sa paghingi ng pansin, ng assurance, ng reaksyon, may nangyayaring shift, nagiging kalmado ka. Nagiging grounded ka, nagiging buo ka, at ang taong buo, may natural na aura. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo na kailangang ipaalala ang halaga mo. Dahil ramdam na iyon, ang aura ay hindi performance. Ito ay presence. At ang presence ay lumalakas kapag hindi mo kailangan ng kahit ano. Mula sa iba para maramdaman na sapat ka. Kaya kung gusto mong palakasin ang aura mo, huwag mong tanungin ang sarili mo kung paano ako magiging kaakit-akit. Tanungin mo ito, ano ang hinihingi ko na pwede kong ibigay sa sarili ko? Kapag binigay mo sa sarili mo ang respeto, hindi mo na ito hihingin. Kapag binigay mo sa sarili mo ang validation, hindi mo na ito hahanapin. Kapag komportable ka sa katahimikan mo, hindi mo na kailangan punuin ng ingay. At doon, nagsisimulang lumakas ang aura mo. Tahimik, hindi pilit, hindi hinahabol. Kung gusto mo pa ng ganitong content tungkol sa aura, attraction, psychology, at philosophy na hinango sa mga aklat, mag-subscribe ka sa channel na ito. Mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa tahimik na lakas at natural na magnetism dahil ang aura na hindi humihingi, kusang sinusundan. May isang ugali na akala ng marami ay yabang, pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamalakas na source ng attraction. Ito ay ang hindi pagpapaliwanag ng sarili. Sa aklat na Beyond Good and Evil, ipinapakita ni Friedrich Nietzsche na ang taong may matibay na paninindigan ay hindi nangangailangan ng constant approval. At kung hindi mo kailangan ng approval, may natural kang bigat. Kapag palagi mong ipinapaliwanag ang sarili mo, may tahimik kang sinasabi sa kausap mo, natatakot akong mali ang tingin mo sa akin. At ramdam iyon ng tao. Hindi mo kailangang sabihin ng direkta, pero sa body language, sa tono, sa haba ng paliwanag, lumalabas ang insecurity. At ang insecurity, kahit gaano pa ito katalino o kabait, ay nagpapahina ng aura. Sa kabilang banda, ang taong nagsasalita ng maikli, diretso, at hindi nagmamadaling ipagtanggol ang sarili, may presensya, hindi dahil palagi siyang tama, kundi dahil sigurado siya sa sarili niya. Ayon sa mga ideya mula sa aklat na Beyond Good and Evil, ang sobrang pag-justify ng sarili ay madalas galing sa takot na hindi matanggap, pero ang taong buo ang loob, hindi nakatali sa opinyon ng lahat. At dito pumapasok ang attraction. Sa totoong buhay, pansinin mo ang mga taong kakit-akit.
Hindi sila ang laging nagpapaliwanag ng desisyon nila. Hindi sila ang laging nagbibigay ng dahilan kung bakit sila ganon. Ginagawa lang nila ang pinili nila at handa silang panindigan iyon. Kahit may hindi sumang-ayon sa relasyon, ang taong laging nag-e-explain ng nararamdaman niya, kahit walang nagtatanong, madalas nawawalan ng mystery. Samantalang ang taong marunong tumahimik, marunong pumili ng sasabihin, at hindi basta-basta naglalabas ng emosyon, mas hinahabol. Hindi dahil cold siya, kundi dahil hindi siya naghahabol ng validation sa trabaho. Ang empleyadong laging nagtatanggol ng sarili sa bawat feedback ay mas napapagod at mas nababawasan ng respeto. Pero ang empleyadong nakikinig, tumatango, at tahimik na inaayos ang gawa, mas pinapakinggan sa susunod. Ito ang sinasabi ng pilosopiya, ang lakas ay hindi palaging maingay. Minsan ito ay kakayahang manahimik. Ang hindi pagpapaliwanag ng sarili ay hindi pagiging sarado. Hindi rin ito pagiging bastos. Ito ay pagkilala na hindi lahat ay may access sa isip, emosyon at dahilan mo. Hindi lahat ay kailangang maintindihan ka. At kapag tinanggap mo yon, lumalakas ang aura mo. Dahil ang taong sigurado sa sarili, hindi nagmamadaling ipagtanggol ang pagkatao niya. At ang ganitong uri ng tao, natural na kakitakit, may tahimik na confidence, may sense ng self-trust, and may boundaries. Sa dulo ito ang tanong, bakit mo kailangan magpaliwanag? Kung ito ay para linawin, sige. Pero kung ito ay para tanggapin ka, doon ka humihina. Ang aklat na Beyond Good and Evil ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pag-aproba ng iba, kundi sa paninindigan sa sarili. Kapag hindi ka nag-e-explain ng sobra, hindi ka nagiging distant, nagiging grounded ka. At ang taong grounded, may aura, may attraction, may bigat. Kung gusto mo pa ng ganitong content tungkol sa aura, attraction, psychology, at philosophy na hinango sa mga aklat, mag-subscribe ka sa channel na ito. Mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa tahimik na confidence at natural na magnetism dahil minsan, ang pinakakaakit-akit na sagot ay katahimikan.